Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. D3, hanggang tumulong sa iba. D3, maglilingkod sa bayan. D3. Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, mga kubo sa San Leonardo, Nueva Ecija, pawang bubot ang kababaihang nakadisplay at sa gabi ibinibenta. Heto ang malupit, ang munisipyo at police station nila, ka-face-to-face lang ng bentahan ng murang laman. Aambusin natin ang pasaway ng matatanda. Isang safety officer sa Angono Rizal, hindi safe ang inaasta para sa mga kalugar. Bigla na lang namukpok at muntik makapatay ng napadaan lang na babae sa tapat ng bahay niya. Pokpokin natin ang konsensya ng walang modong ito sa resback. Nagmamaneho ba kayo? Pues may dapat kayong matuklasan. Isang grupo ng mga hold-upper na gumagamit ng stilong bundol sa may hold-up. Ibubuko namin sila para makaiwas kayong mabiktima. Magandang hapon mga kapatid. Isa po ang ating interpreter na si Ma'am Liza Preslillo sa mag-aabang sa resulta ng shooting ng Born Legacy. Pero kami po ay hindi makapag-aantay pa sa resulta ng shooting na yan. Tatapusin agad namin ang mga loko sa walang humpay na sharp shooting. Sa polang lahat ng mga tiwali at dorobo sa rapido ng programang tunay ang aksyon. Kaya mga tol, bago kayo maaliw ng pakulo sa Hollywood movie na ito, panoorin muna ang T3 sa kumukulong Bakbakan na! Mga tiwali at pabaya, walang kawala, pananagutin, ambush! Sa San Leonardo, Nueva Ecija, ibang klase ang munisipyo at police station doon. Napapaligiran hindi ng kabahayan, kundi mga kubong mahiwaga. Sa gabi kasi, ang mga kubo ay napapalamutian ng mga diwatang kay babata pa. At ang bantay sa lakay nilang mga garapal na bugaw, narito po ang aming ambush. Pagsapit ng gabi, ito ang makikita sa kahabaan ng Diversion Road sa bayan ng San Leonardo, Nueva Ecija. Mga kubo sa gilid ng highway at mga babaeng nakaupo sa harap na parang tambay lang. Pero ayon sa reklamo sa T3, bentahan ng karning buhay ang lugar na ito kapag sumasapit ang dilim. Mapakla sa pandinig ng laman ng mga menor de edad ang specialty nila riyan. Pinasadaan ng T3 ang lugar, ito agad ang bumungad sa amin. Hindi lang pala alak ang inyong ibinibenta. Sa tindi at hugis ng katawan ng kanilang inaalok, mababakas na menor de edad nga ang mga ito. Sinubukan din namin puntahan ang kalapit na inuman, abay pare-pareho lang ang mga inaalok na mga loko. 700 nga po, may tigawa 5 po kami. Ilang taon yun? Hindi ko po alam, pero po yun, good performance po kasi yun. Kasi boss, dadaling ko po kayo doon, mayroon pa po akong chicks doon. Sundan nyo na lang po ako, marami din po kayo pagpipilihan doon. Manong, parang kakataing kambing lang ang inilalako mo, hoy! Ilang metro pa ang aming nilarga at eto ang aming nakita. Ayos ang outpost ng pulis sarado, ayaw nilang mapuyat. Kaya naman pala malakas ang loob ng mga bugaw dahil walang huhuli sa kanila. Kinabukasan, binalikan ng T3 ang lugar at katapat din pala ng munisipyo ang mga mahiwagang kubo. Gabi-gabi, pag once na nagpatrolya kami sa highway na yan, pinapapasadahan ko yung mga pwesto na yan. Dahil kasi yung pagdilim pa lang, may mga nagkalat na yung mga babae riyan. Ganon, kaya pala sarado ang himpilan nyo. Nako sir, galaw-galaw nang abutan nyo mga bugaw. Sinubukan din namin kunin ang pahayag ni Mayor Froilan Naganyo, pero wala siya sa kanyang opisina. Busy ka rin, Mayor? Nasa linya po ng aming telepono si Major Francisco Mateo, ang hepe ng pulis sa bayan ng San Leonardo, Nueva Ecija. Magandang hapon, Major. Yes, sir. Magandang hapon din po. Gaano ba kahirap, sabihin mo sa akin, gaano kahirap hulihin ang mga ito at makita? Bakit ho kami taga Maynila ay nakita agad namin at nakita namin ang problema? Bakit ho kayo nandyan na mismo ay hindi ninyo makita, mahuli at mapasara ang mga ito? Ay, unang-una po ay napapasalamat sa pagkakaparating ng problema na yan. At
na-actionan namin. Oh. Hindi po kami nagpapabayar ito at actually nga po kahapon ay ito yung reporter niya si Oh. hindi po. At may Major? parating sa akin yung problema. Major, sir? Kaya po kagabi po, in-actionan ko na po yung problema. Anong action ho naman ang ginawa ninyo, Major? Nagsagawa po kami ng surprise inspection sa mga beer houses na ito. Presto bar. Napag-alaman namin ng mga walang permit. Kaya, antimano, inutusan ko yung mga tawang ko yung mga, muna yung mga habang wala silang permit. Yung mga bugaw, anong nangyari? Baka may permit. Ala po, yung pumayari lang po ang mga nakita namin umarap sa amin nung gabi na yun, kagabi. Ano ho nangyari? Hindi ho ba nakulong, nakakasuhan? Ay, may minor de edad ho yung mga nagtatrabaho dyan. Binarningan po namin itong mga ito na once na magbukas pa sila uli. Mapipilitan na po kami huli sila at kakasuhan. Ay, ganun lang ho. Ay, paano ho yung mga bugaw, sir? Kagabi sir, hindi po namin na kaharap yung mga sinasabi mo. Ganito na lamang, Hindi Major. yung mga amay-ari po ang nakaharap namin. Alam mo, Major. At kagabi rin po, Major. in-advise ko sila na isara na muna yung mga establishment nila at Major. wala silang karapatang Sayo si Mayor. mag-operate Major. dahil wala silang permit. Ayan, si Mayor sumasayo sa picture. Major. Opo. Alam mo yung sa mga pananalita mo, na hirap na hirap ka. Yes, sir. Awang-awa na ako sa'yo, nautal ka. Ako rin. naawa. Isip ka ng isip kung anong magandang naisagot. Major problem talaga. Ang tanong ko na lang sa'yo, Major. Kayo ba ni Mayor? Dahil si Mayor ay makipag-usap Ayaw. Kayo ba ay... Medyo mahina po. Laksan natin! Ayan, Kayo ba ni Mayor, Sarap, hindi po kayo nagagala doon sa lugar na yon? Paggabi, para inspeksyonin. Ay, sir. Hello, sir. Hindi. Doon sa mga minor de edad, wala ka nakakilala doon? Wala kang kakilala? Yan, yung manasa Sir, TV. actually, sir, kagabi, nung mag-inspection kami, Inspeksyon. kasama po namin yung DSWD Okay. DSWD. at saka Municipal Health Office, mga representative po. At para just in case po na mayroon kaming makakuha or makakitang